Imong trono, Biblia.
magmugay na kanino, pasidunggan, baya, pataas, Lord. Salamat na nakaduol sa pagsimba. Aming katawan ng kapila. And even this moment, nagampong mi, ang imong balang Espiritu mag-prepare dito mo sa makasing-kasing una sa mga itulong, madayag ng panahon sa imong pulong o ka. And nagampo ko, bisan ako nga imong busngalagan, imong ako suplayhan sa tanang pagpasabot, sa tanang pagpanudlo, sa tanang pagpadayag, ang tanan na mapasabot sa imong pulong, Lord, magtandog, magtakbo, magministeryo yun, matagusan mo ka. Maluway ka, kung ako sa imong kahon, nanagampo ako na mapataas si Kristo ni kinamuli ako na sa gamiton mo na, sa gamiton mo ni mo. Ano ba niya, kinatibukan, higiyon, napagtuon, namo si imong pulo this afternoon. Masalamat o Diyos, may sama ni mo gusto sa aming kadaugan, kalapusan, ang lungog ni Maya. Kami mo lamang ang tanan ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Well, kadungog mo na po, na-storya ko din sa usa ka quote ni Martin Luther na ingon si Martin Luther, salvation is by faith alone. Haluwasan, pinaagi rin sa pagtuo, dili shallow nga pagtuo nga naagi object, Jesus Christ. Amen? Salvation is by faith alone. There's a thing, ingon si Martin Luther, salvation is by faith alone, but faith that saves is never alone. Salvation is by faith alone, pinaagi lamang sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo ang kaluwasan. There's a thing, but faith that saves is never alone. Say, pasabot anak. Ang punto ni Martin Luther din is that kung tinuod yun ka nga luwas, tinuod yun ka nga na ipagtuo ni Ginoong Jesucristo, wala na pag-inusara ang imong pagtuo, ang imong pagkaluwas, diha sing pagtuo din, diha ni Ginoong Jesucristo. In other words, kung naan yun kayo tinun-anay or genuine na pagtuo ni Ginoong Jesucristo, bubunga kita. Amen? Amen. Kung namingon siya, but faith that saves is never alone. In other words, ang pagtuo nga makaluwas, mubunga gina. Amen? Mubunga gina. Ephesians chapter 2 verse 10, it says, ingon ni nga, for we are His workmanship, mga binuhat na sa Diyos, created in Christ, binuhat ni Kristo, for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kung imo nakatrasan ang verse 1 to 9, it talks about salvation. That salvation is by grace alone. Amen? Salvation. Ya, mo na ni ang result na luwas na ka, ibuhat ka sa Ginoo nga pubuhat ng mga maayong buhat. Good works. Ingon si James chapter 2 verse 17, even so, if it has no works, is dead. Being by itself. Nakakipagto, ay maayong binuhatan, patay ng pagtuwa. So I think this points back sa gingon ni Martin Luther. We are saved by faith, naluwas ang pinagi sa pagtuo, but faith that saves is never alone. Nakakipagtuo nga makaluwas, mubunga gina. So ultimately, ang pagbuhat ug maayo is part of our Christian walk. Umusbon, ang pagbuhat ug mga maayong buhat is part sa atong Christian walk. Though, sa thing, this is not a requirement of our salvation, but a proof of evidence or evidence of our salvation. And there's a thing, and without it, wala kay katungod no mingon sa imong kagalingon nga save ka. Mingon ka nga save ka, kay nanay magtuo ni Ginoong Kristo,
Kaya walay bunga nga nitabo sa imong kinabuhi. Wala kay katungod mo ngayon nga save ka. Kaya ang save, kasi makakita gina siya o kausaban sa iyang kinabuhi. And usa sa mga obvious na kausaban kay maayo nga binuhatan. Amen? Pagbuhat maayo. Dili enough na maingon na ka, nga save na ka, kanituon na ka ni Ginoong Jesus. Kanya, walay na usab sa imong kinabuhi. Although, enough na ang pagtuo kang Ginoong Jesus, aron ta maluwas. Apan ang pagtuo nimo ni Ginoong Jesus, it must be nga nibunga o kausaban sa atong mga kinabuhi. And ang usa sa kausaban na atong makita is ang mga maayong buhat. Amen? Yeah. Are you sure na save ka? Hello? What's your proof? Sa may mong pruweba? What's your proof na save ka? Naa ba kay nakita ng mga bunga? Or naabay mga gipangbagko ang Ginoo sa imong kinabuhi? Naa na ba'y mga maayong buhat na imong gibuhat na nimo karon nga wa nimo buhata karon? Gibuhat na nimo karon tungod kay naa na kas Ginoo. Iyahan na kas Ginoo. I'm hoping na naa-gyud mga igsoon. And by the way, kung niya ka, di pagid ka sure maluwas ka, niya, aron ka maluwas, inusuli mong sa, natuuli ang magbayad sa imong sa, masigurong sa Kristo. Wala kay laing hope ani kinabuhi. Only the Lord Jesus Christ. So this afternoon, dili ka magtugay, padayunon na itong tugitunan sa book of Galatians. And this afternoon, naanata sa verse 6 to 10. Chapter 6, verse 6 to 10. And I entitled this, Christian Good Works. Christian Good Works. So this time, mamarog ta. Itong ablihan ko itong mga Bible or tanawa lang nyo sa screen. Ang atong basahon nun sa Galatians chapter 6, verse 6 to 10. At the count of 3, dungan tas pagbasa ng Exod 1, 2, 3. Ang itudloan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit siyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon, pinagis pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang aniyon. Kung magtanong siya diya sa uma sa lawas niya mga tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanong siya diya sa uma sa spirito, maani niya gikan sa spirito ang kinabuhi walay katapusan. Busa dili kita magpinapulan sa pagluhat mayo, kay kung magpagasigon kita mabot ang panahon na makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, baton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayon sa atong isig ka magtuo, magapanglingkod ka mahigsoon, magapanalangin ang Ginoo siyang tulo. Makanainomdom mo last week atong natunan kung saan na ito pag-restore ang igsoon na nahug sa sa. And again, kung nakainomdom mo, ni padayag yung si Paul, specifically, kinsa yung mga tao nga qualified nga mo restore sa mga nahug sa sa. Ingon si Paul nga katod yung mga nanginabuhig, naglakaw sa spirito. Why? Tungkol kay sabihin mo na lang ko, mo itong mga kawanan nga naagay kasing-kasing sama ni Kristo. Wala giingon ni Paul nga katong mga bright, katong daghang kay bawo sa pung sa Ginoo, or katong may kay mo storya on sa mga dili. Ingon siya, those who are spiritual. And the other hand, unay mga books, pakasa, gingon ni Paul nga, i-restore yun. I-restore yun. Again, makaingon ko for the past 13 years sa Kristohanon kinabuhi, ingon ko nga, daghan akong nakita ng mga Kristohanon
nga nahog sa kasi ting, wa na kamadayon. Kaya ba mo ano? Giduruan. Itiwasan. Wa aga ka pasandaan. Amen? Amen. And gi-instruct ni Pablo nga i-restore. I-restore. I-restore ang mahong igsoon. And human i-restore niya, tabangan pastan sa kabukaton. Amen? Amen. Again, I know and I believe matapusan na to kasuway kang nakasata. And bisag napasaylo na ta sa atong nabuhat nga sa naagya po ng kabukaton. Same sa mga nahog sa stroke, hindi sila ma-restore, pero I tell you, on process pa na sila. Unang kinahanglan sila nga kinahanglan sila nga agapon kung sila mga kabukaton mas ano nun. Gayran aron makapaday. Gayran aron makalautay niya sa Ginoo. And mo na ipaday ni Paul and concern si Paul ni which I believe mo ni naitabo sa Galatian Church. Mo nang i-address niya nga concern. But ni-shift si Paul o pagtudlo in verse 6 to verse 10. And ang pag-shift niya medyo sukahit yung kayo, murag dili kay connected sa iyang diskutan sa verse 1 to verse 5. And dili na gisgutan si Paul at least tulo ka mga kitaw mga good works nga I think dili kay para sa mga believer para gini nato. Good works na kinahanglan kang makat-o na ni kinahanglan kang mugro ani this kind of good works is gamit kay ni sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Bisan on the setting din sa church. And dahil tulo ang mga good works na gusto ni Paul nga makatunan nato. And mo niya usap, mo niya muna, sharing good things. And again, mayroon ko, medyo bias rin siya. Kaya ang sharing good things din para mas mga alagad sa Ginoo. But then again, namalando ko this week, nana po, ako kaniwali mo, mula yung pinakawali din ako, kumaan yung magwali din namin. Then again, nag-series mo ta, dili ko yung diskipan na ako sa ka-verse. Then again, I think, naargi tudlo ang Ginoo, naargi paabot ang Ginoo, although murag sa ako, murag bias paminaw, but again, dili ka ni, mas bias ako, but sa rin ka maturan ng istorya. Amen? Hingon din ni, verse 6, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Mainly, ang gisgutan din ni, katong mga nagtudlo sa kung sa Ginoo, kamo nga na simbahan mo, share mo nila. Medyo lagi mo minahan sa mga part. Huwag kumana din. Again, bigyan ko ninyo sa Living Word, dili mo na ang among set up sa pagpangalagan. Sa Living Word, by faith. Dili by faith, by faith. Amen? Naipanginahanglan, adto yung sa Ginoo, adto sampits Ginoo. And that's it. But again, dili na nato matuis na ang Binis Bible, but again, uban sa kaloy grasya sa Ginoo, naaari itudlo ang Ginoo na to. Amen? So, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Ngani makita na to ang usa sa gipaabot ni Pablo nga maayong buhat. Kaya ining pag-share og mga maayong butang sa mga nagtudlo sa kung sa Ginoo, and he is addressing this ngadto sa mga natudluan nga mo share with all good things. So, hingon din ni, one who is taught the word must share. Ang word share there, ang pulong share in Greek is koinoneo. From the word koinonia. Kinsay familiar ng word koinonia? Greek na siya, pero ang sa English translation na ang koinonia is fellowship. I don't know, familiar mo na fellowship. One ang word exactly in the Greek, ang fellowship in Greek, koinonia. And ang word na share, gikan na siya sa word na koinoneo.
koinoneo. Fellowship, and within the fellowship, sa church, mo share. And this word share, it means to participate, share in, and it literally means sharing in necessities. So, nakapicture ko possible nga mga nagtudlo sa puso sa Ginoo sa unang panahon by faith. Ang ilang pagpanginabuhi is na-abuse pa pangalagad sa Ginoo. Well, actually, mingon ko nga nakaiguan, living word ani nga Elia. And mingon ko ang by faith na papangalagad is very biblical. Nakainumdum mo in Matthew chapter 10, ang mga disciples nag-OGT sila. Paris-paris sila, doduha. Ina sila sa Ginoo, ayaw mo magdagbaon ha. Ayaw mo magdagpuntil. Ganang puntil iso, ganang ng kwarta. Lakaw mo nga to, and pagsangyaw mo sa Ebanghelyo nga to. Pero pagbalik nila, pipila ka mga adlaw, lakaw sa pagbalik nila, saman mo. Napasmo mo. O hanggang sila pasmuhigid, kumaydan lagi sila. And I think, mingon ko nga, nakaigo kidya ang living word yun. And Pastor Mel, which is atong senior pastor, mingon siya, kung gitawag yun ka pagka-pastor, iman nung bigas mo. Hindi ka pabayaan sa mo. And this word share is a present imperative. Nanon sugo isugo ni sa church. Ako mga nagtudlong niyo sa pong sa Ginoo, you must share. Wala gingon din you must give. Dili give, share. Anong share man? There's a thing, kung kayo mga magsuon, tadyas Ginoo. Amen? Diba? Common mo kayo na nato, ulungan. Sana, share your blessings. Wala gingon give, kundi share. So, why share and not give? Ano man? Sa may kalainan na yung duha ka word. Sa may kalainan na. Ang share, nagtuko nga share ang igamit ni Pablo, not give. Kay, if you give something to someone, your expressing is, nag-express ka o kasing-kasing giver ka. And that tells us na panahon na mo give ka, kay giver ka, na na-oblige ka na mo give din. Amen? Unlike sa tao na hilig mag-share sa iyang sinaan niya, dili na sa mga murag oblige, kundi i-share siya tungkol kay she or he has a heart of compassion. I-share niya kung sa inaan niya. Kung sa inaan na ito, kung sauhan. Again, medyo pare-pareho rabat, ingulan niya ang kanang difference lang duha. For example, namalit ko sa bigiri o kanang insimada kay favorite yan ako. At the same time, ipalit ko kong pandesal. So, kita mo, lakaw ko, nakakita ko, makililimos. Naluloy mo ko, giver man ko, akong gihatag ang pandesal. Amen? Sa lain na senaryo, ang share naman, ang may tabo is, dili pandesal yung ihatag. Kinaluhoy mo siya yung ihatag sa man. Si Mada. Mga bunga na tayo. Paborito ko nila ko, pero ilaw sa nani. Ilang Nako, ang give is nihatag lang ka, mas labaw ang share. Kaya kung sa inaanin mo, imo din i-share. Hopefully, kasabot mo sa akong point. And this is not new sa pung sa Ginoo, kaya even before, sa una pa, sa Book of Acts, sa pagsugod dito sa church, mauni ang ilang kinabuhi sa mga Kristiyano. Ito nasa Buhat, Kapitulo 2. Hopefully, makita, gamita lang ninyo yung contact lens nga makakita ba. And then verse 42 to 47 says, "Daghang mga milagro, mga buhat nga katingala ang nahimo pinaki sa mga apostoles ug tungod nini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanan mga magtotoo nagpadayon silang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakit ang gita nilang tanan." Matay verse 45.
O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan. Mga kaspahan ni nga mga adunahan. Gipamaligya nila ang katigayunan o ang ilang mahalin. Ilang what? Grabe sa. Ang word nga po diya, sharing. Ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usa-usa. And kung madayon na yung basa niya, actually, nag-uban yung sila pamuyo sa usa ka pudir, mga Kristohanon. Ampo, minaw sa pong sa Ginoo, naghiusa diya sa Ginoo. Sinaan nila, kumunra na nila. Amen? Amen. So, balik na, kining pag-share, kining pag-share, nagingon ni Pablo nga is, again, ako rin karoon, gingon din one who is taught the word must share, kung sa may gingon, all good things, dili kwarta, all good things. Dili kwarta. In other words, bisan unsa basta maayo, pwede nga makashare. Dili kay nakakuan ni i-share din ako, kung dili kung unsay naalang nimo nga maayo, pwede nimo ma-share sa imo pastor. Amen? Pwede advice, maayo mo na siya. Pastor, advice mo marlo maghapon. Jaging-jaging sa pastor. Lahit yung jaging, ato yung sa kurso, layo sa yung kurso po. Maayo yung mga arthritis, pastor. Ipisipis-nit ni mga akong tayo. Kanang na mga butang. Amen? Ang good things nila nga mong share is a general. Pwede ang pastor ni mo, manghangyo, ikaw na naka, butang na ito, naabaro ka sila tiyo, yung pastor, mag-renewize siya, kabaki ko yun, sa ako na mga process. That is a good thing na yung pwede ma-share sa pastor. Amen? Or basig dahil, trabaho ko ni pastor na ito sa balay, natin siya kamao. Bangan ko pastor, apikuan mo, ikabaho ka na pastor, ako'y hapak ka na. Or instructions baka. Again, here's the thing. Kami mga gigamit sa Ginoo dili ni AI. Sagot mo AI? Parang artificial intelligence. Kaya bawag siya tanan. Information. Amen? Dili ni AI, dili ni ingon anak. Amen? Ito ang mubal na pastor, may ng panday. Basta pastor, may ng mustala o kurinti, dili ingon anak. O na, pag-install na ko, salamat. Ni-warn niyo sa Pastor Jesus, kasi nagtuo mo, kakamaw ng panday, hindi ka mong panday, Bible at kukta na ni. Uwali rin tanong ni, hindi ni panday. Sinatuo mo, litrisya ni. Iyang ginibasayas din kay, again, common sa mga bukid, isang din sa tuwa, basta pastor ka, ibaw ka tanan. Amen? Mao gina, ibaw ka tanan. O na, atong pastor, kamaw pastor na na. Kita kamawa na eh. Nag-ibaw sa Pastor Jesus na ay mo po na na kamawa na tayo sa pastor. Bible no, ibaw na siya. Mutulog na siya sa post Ginoo. Again, through aning mga ipang-share na advice, volunteer, instruction, o guban pa, mga maayon buhat na pwede ninyo i-share sa mga nagtudlo sa post Ginoo. Not necessarily nga kwarta yun. So mo ay pamalandong nga, I think, ini nga verse, gi-abuse is kadaghanan. Kinahanglan yung muhatag sa inyong pastor. Mo share sa inyong kung sa inaan mo sa inyong pastor. Bisag wag ikutan niya. Balik ko on dito sa gingon. Kung makakita mo alagad na kwarta yun ang tuyo sa iyong mga member ka na akong nagkwarta. Amen? Amen? Amen. And again, ako personally,
And by the way, wala mo makasabot na daghan kay mga pastors karon. Ayaw mo kalay sa mga pastors ha. Gawa sa ng mga nagtarong din yung mga pastors. Inaam yung mga abuse din. Nabi mga abuse. And common kay matunggan ako mga pastors na dili ministry and tuyo. Kundi ministry. Kwarta. Amen? And ingon dito sa Timothy, usay yun sa requirement. So sa pastor, dili na ang kwarta. Amen? Dili na ang kwarta. Sila yung babaeng kining pag-share sa mga lagad sa Ginoo, mo-share ta sa mga gigamit sa Ginoo. Wala lang ni itudlo ni Pablo ngani sa Galacia, kundi iya po ning itudlo sa Efeso sa time ni Timothy, na siya may nagpastor sa Efeso. Iya po ning itudlo sa mga taga-Corinto. So ito basaan 1 Timothy chapter 5 verse 17-18. Gingon din niya, mga pangulo sa simbahan nga maayong mutuman sila katungdanan, angay ilong nga takos sa dubling nga suol. Labi na katong nagkaharbo ngayon sa pagwali, pagtudlo. Kaya kasulatan na gingon, ayaw sa bungyang bapa sa baka, samtang mag-iok kini sa trigo, nag-ingon sa mga kasulatan, ang mamunguangay ngayon, suhulan. Unang Korinto, Kapitulo 9, 13-14, sa walay pagduwa-duwa, nasayad yung mga lagad sa templo, nagkuha silang pagkaon gikan sa templo. O katong nagalagad dito sa laran, may bahin sa halal. Verse 14, sa mausap na paagi, ang Ginoo batay nagbuot na kadtong nagwali sa maayong balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Amen? Kasi nakabasa sa kinabuhi ni Elijah. Katong time na niadto siya babae nga byuda. Sa time ni Elijah na dako kay bulaw or El Nino for 3 years. Ay nahitabo ato nga tayong pagsugod din sa ulaw, dito gipapuyo sa Ginoo si Elijah sa usa ka langog nga duol og sapa. Nahitabo adto siya mag-ingnan sa sapa, kanya ang uwak pod mo'y maghatod niya og pagkaon. Grabe si Ginoo sa. So, didagan ang panahon, nahubas gyud ang sapa, wala pod atong uwak kay ulan siguro to. So, nahitabo ingay sa Ginoo adto ato babae nga byuda. Kung pangayon pagkaon niya. So, inyo na mabasa niya sa 1 Kings, unang hari, Kapitulo 17. So, padayon ta, yan to siya sa babae nga byuda. Ingon siya sa babae nga byuda nga, day, makan mo di, gutom na kay ko. Of course, alagad mo siya sa Ginoo, makan mo. Ingon na babae, kaya ba kasir, usa na lang akong mga marina. Yung usa na lang yung kakananan nako sa akong anak. Nga ako na ipakaon niyo mo, wala, mamatay namin. Gawa namin pagkaon. Kingnan siya ni Elijah, buhati lang upan, pakaon na lang ako, or ato lang ang mahinon. May talong story siya, ginutuan niyo siya sa babayang byuda. Nangaon silang tulog, iba mo sila tabo. Kung mahubas na nilang panginahanglay. Ipupay ng dagang kay Harina, nga nakakaon yun ang babayang byuda o yung anak, hangtod na nahuman yun ang pulaw or enemy. Nga naman to? Ginoo. Balik na sa Ginoo ni Pablo nga mo share daw sa inaan na to, sa nagtudlo na to sa pong sa Ginoo. Niya, dili ni pamugos. Ako lang klaro na, ewan na ba, mahatag kita! Dumog mo na mga pastor sa Facebook, ang upaw. Hindi pwede ka mo hatag. So, kadulog mo, wali na siya. I don't know, kadulog mo, blago ko, buminot pa. Kada post niya, hatag yun na yan, hatag. Bisag, katong gipost ka birthday, hatag yun. Kinanglan kita mo hatag sa pastor. So, ito hatag eh. Yung Bible itudlo.
Di ni pinungsanay ha, kining mo share ta og mga og good things sa mga nagtudlo sa pong sa Ginoo. Again, iginahanglan nga mo share dili ni pamugos kundi it is a matter of conviction. Amen. I-convict kas Ginoo nga mohatag, mo share. Kung wala ayaw pugsa kay ang imong pag-share mawala ni pulo sa tubangan sa Ginoo. Kaya napugos naman ka. Like, kung di-convict yun ka sa Ginoo nga mo share kay sa maong buhat dili na maway po sa tubangan sa Ginoo. Bagkos, kaglihan ka sa Ginoo. Sama sa mabayan dito. Matthew chapter 10 verse 40 to 42 it says, fast forward to, ang nagdawat ninyo, nagdawat usab kanako, ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya ang nagsugo kanako. Ang nagdawat sa kapropeta tungod siyang pagkapropeta, makadawat sa susuganti alang sa kapropeta. Ang nagdawat sa tao nga matarong, tungod siyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tao nga matarong. Kasi o ginumdumi kini. Katong nagpainom og bisa na lang bugnaw tubig sa labing ubos sa ako mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod sa ingon. Gantihan. Hebrews chapter 6 verse 10 it says, "For God is not so unjust as to overlook your work and the love that you showed for His sake in serving the saints, as you still do." Ang atong mga gipangbuhat, even ang atong pag-share sa mga gipanggamit sa Ginoo, again, dili na i-overlook sa Ginoo. In other words, di mapautang ang Ginoo. Amen? Amen. Naiganti, naibalos, nagkika sa Ginoo. There's the first nagitudlo ni Paul din, sharing good things. Amen? There's the second point, sowing spiritual things. Amen? Verse 7 to 8. It says, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." So, hindi makita na to ang principle na sowing and reaping. Umuna na ito madunggan. But nani si Pablo nagamit siya of sowing and reaping principle in the context of spiritual and flesh. Sa 2 Corinthians chapter 9 verses, gigamit yung sowing and reaping principle in the context of giving. Amen? Muhatag ka, mura kag nananaw mana, na mabot ang panahon kung siya may tabo, muani ka. Amen? And hindi naman, dili ni giving, kundi sowing on spiritual things, sowing in spiritual and flesh. Amen? So, ingon na in verse 7, it says, "Do not be deceived, God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap." Ang pulong sows, naging sows, whatever one sows, is a continuous act. Mapinagayunan nga buhat. Nambot pasabot kung unsay mong gisigi o tanong continually, mo sa imong aningon. Amen? Gisigi ni mong tanong continually, mo imong aningon. And ipadayon si Pablo in verse 8 na gingon ani nga ang magtanong sa flesh niya o unod muani o corruption. Sa Cebuano translation it says muani ka o kamatayon. Apan ang mutanong sa spirito muani siya o kinabuhing walay katapusan o kinabuhing diya sa spirito. Ultimately, the point here is that what you sow is what you reap. Again, ganahan ko nga ma-highlight ni sa tunahon kasi nga ingunan niya ang prinsipyo sa Bible. Kung sa imong gitanong, mo sa imong anihon. Di man na,
magtanong ka o kinabuhi, nakalawayan, pagpakasaw, sa may mong tanong, anigid ka, huwag sa man. Sa man? Ma-destroy ka. Amen? Amen. And again, kung matras ka sa chapter 5, wala. Kung matras ka sa chapter 5, daan nag-discuss si Paul o spirit and flesh. Nakainundo mo. Di ba? Na ang kinaiya sa flesh, maoni siya. Iya, ang spirito naman, maoni bunga sa mga spirito. And I believe, kung magtanong ta in flesh, ang aniyo na to, mo itong gingon sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Nga moanita of works of the flesh, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Kung ang imong kanunay na itanong, or tamnan ang imong flesh. Mubunga kang mga unod-nun na mga buhat. Amen? Amen. Tingnan si Paul man magtanong ka spirituanon, mamunga po ka o spirituanon. I think ang bunga ng mulugwang, ang bunga man is ang bunga sa spirito. Amen? Amen. And I think, one of the reason na wak kita mong bunga sa spirito, wala ka magtanong sa itong spirituhan mo na. Amen? Amen. Kasi mo na lang gingon din sowing and reaping. Magtanong ka sa spirituhan mo, mamunga ka sa spirituhan. Asin po. So as a believer right now, sa may ginatanong nimo sa imong kinabuhi right now. Believers ta sa Ginoo, unsa may imong gitanong sa imong kinabuhi right now? Is it spiritual things or your flesh? Unsa may imong ginahatagan og taas nga panahon, is it the flesh or your spirit? Kaya kung ang flesh mo yung gihatagan mo taas nga panahon, mo na yung isigit tanong. Tamnan mo mayo. Pero ang spirit gani, may gihatagan mo taas nga panahon, mo na yung isigit tanong. Maabot sa point na bunga ka. There's a thing, God is not mocked. Di na ito malimbungan ng Ginoo. Wako kay ba kung sa inyong gitamnan, either flesh or spirit, Ginoo na kay wala, dili ta kalimbong sa Ginoo. Ay di man nini kung unsa ta, o ginatubangan sa Ginoo. Dili na to siya malimbungan kay ang tanan dayak kami og tataw diya kaniya kung unsa ta sa ato mga lakaw ug mga pagtotoo ni Kristo. And again, kung unsa imong gitanong mo usa ang imong anyo kung unsa ka right now sa matas Ginoo mosugot kag sa dili muani o muani yung kanya kung nanginabuhi ka di as pagpakasa, muani ka anak. Kung nanginabuhi ka sa kabubuton sa Ginoo, muani po ka according sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Amen. So, kasi kung sa may mong gitamnan pag-ayo sa imong gustoan mo kinabuhi mo. Is it the spirit or flesh? Kung spirit, kusating, mubunga ka. Amen? Spirituhan. Kung flesh, I tell you, muani ka, kalaglakan. So that's the second point. Sharing good things, sowing spiritual things. There's the third point. Doing good to everyone. Amen? Amen. Dili ka palaway Verse 9 to 10, it says, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith.
So nga makita nato nga si Pablo, ipadayon siya sa iyang papanudlo. And then he address ang pagbuhat na yun nato, mga Kristiyano, o maayo sa atong isigataw, kung sa atong isika magtutuo. Pagbuhat ka maayo. So yun si Pablo din in verse 9. Gingon din and let us not grow weary of doing good. Ang linya nga grow weary of doing good, kanang linya kaning grow weary of doing good, that is a continuous act. Amot pasabot, dili ka magluya-luya. Dili ka magluya-luya sa pagbuhat o maayo. It must be kanunay ta nga active sa pagbuhat o maayo. Kanay adlaw sa pag-ani, ang gingon din and let us not grow weary of doing good, for in due season you will reap. Ang word na due season due season is a contrast emphasis nga but pasabot kay ang due season of reaping sigurado yun nga mo. Kung dili ka magtinapulan, pagbuhat, umayo, moabot, ang due na season na gitagana sa Ginoo, moabot na siya. And gingon din we will muani ka. Kung gusto ka muani yung mga maayong butang, pananom, ugtaman, o mga maayong buhat, and gingon pag yun gani nga muani kita kung dili ka mo give up. Amen? Kasi nakakita nato ngani, or nakadungog nato ngani nga nakadungog kag mag-uuma nga ningon nga buntang ng pananom kaya wala ka mong gawin post, wala ka mong makuha na yung pananom. Kadungog mo, mangunguma nga may mananak, okay. Mangunguma, excited ko na sila kung itanong na. Kung nakapay matanong, matanong mo din ang mayo. Nga naman, kipaw mo sila na maning sila. Kipaw ang mga mag-uuma nga sureball ang iyang pagpananong nga moabot ang adlaw nga muani siya. Amen? Wala yun si Paul, ayaw pagluya-luya, ayaw pagtapol. Pagbuhat umayo. Kaduhang Tesalonica, wala ko mabutang tanawa lang sa inyong mga Bible. Ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 3, Versikulo 13, gingon ni Pablo. Gingon ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica, mga igsoon, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat maayo. Amen? So, posible din kapulan din sa. Amen? Posible din kapulan ka magbuhat maayo. Pero i-address meaningful, again, imperatively, ay ikaw mo pagtapol sa pagbuhat maayo. Gusto ni Paul magbuhat maayo. Ganito mo si Paul in 1 Corinthians 15-58, chapter 15, verse 58, yun siya, ang atong labor will not in vain. Na ni-reward. Hindi niya masayang. So, nipadayon si Pablo in verse 10. Nga nag-ingon din so then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Ang word opportunity is a focus emphasis mo niyang gi-highlight ingani nga buot pasabot is opportune time or right moment. Kung naay opportunity nga makabuhat ka mayo, buhata. Kung yablihan ka sa Ginoo nga makabuhat ka mayo, buhata. Kung naging ni buot pasabot, kung may opportunity nga makabuhat ka mayo, buhata yun. Unsay maayo nga buhatan ng Ginoo nga ni to everyone. Sa way pagpili. Amen? Sa way pagpili. And yun din let us do good to everyone. Ang do good is a continuous act, meaning, kanunayan din nato ang pagbuhat o maayo sa tanan sa wala di pagpili.
And giingon na nila binagin sa atong mga igsoon diha sa Ginoo. Kung naamon gani mas labaw pa nato buhatag maayo katong mga igsoon nato sa Ginoo. Mo ni point ni Paul diha. Bubuhat mo tag maayo sa tanan yun kanunay. Panlabaw na itong atong mga igsoon sa Ginoo. So ultimately, kita mga Kristiyanong gikinahanglan kita mabuhat o maayo mabuhat sa tanang tao labi na gyud sa atong mga kaigsunan sa at the end of the day, usara atong kaulianan langit. Dali ining magbuhat o maayo kabubuton dili samahan. Diba mo mga kabubuton dili samahan? Matthew chapter 5 verse 14 to 15 it says, "Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gid matago, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundi butang gid kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay." Verse 16. "Busa sa samang paagi padan-ag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong unsa. Makita ang unta unsa man? Ay buhat. O dahito nila ang inyong amahan na tuwa sa langit." So this is will sa Ginoo. Amen? First Peter, unang Pedro, kapitulo 2, says, "Pag binuotan ka mo sa inyong pagkinabuhi." Binuotan na bakit? Tanaw na rin ka pag binuotan na. Amura na binuotan. Ito si Pedro, pag binutan mo sa inyo, pag kinabuhi-tipon sa mga kinsaman. Dili magtuto aron kung kamo daoton nila, makita nila ang inyong kinsaman. Mayong buhat, o magdaig sila sa Diyos sa adlaw sa iyang balik. So again, magbuhat o mayon ining Kristohano nga kinabuhi is unavoidable ni mao gyud ang task natin. And this must be our life. Dili pwede kung ganahan na ta mubuhat kung ngayon, mubuhat ta kung dili lifestyle ni nato as believers sa Ginoo. So in close, naitulo ka mga bitawag na Christian, contemporary Christian good works. Nagitudlo ni Pablo nga ni gitudlo niya aron ta moswa sa itong Kristohano nga kinabuhi. And I think dili lang muuswa kung dili muliwat kita ni Kristo. Amen? First, sharing good things to those who teach God's word. Again, din si Ginoong Jesucristo, huwag kita tayo sa Ginoong Jesucristo. Of course, daghan mo sila o kanang connection kung kay naam, hindi mga hatag mo. Bako na ayon, di mga hatag, mga hatag nilagid. Pero wag nito sa mga si Ginoong Jesucristo ang mga gihatag sa tao. Ang naaray mind ato atong mga gihatag sa tao, si Judas sa usod dito mulit. Kaya, anak, dito anak. And again, di ka kita Ginoong Jesucristo nga, again, although na yung mga instance na discuss siya in the context of money, pag-dealing din mo'y kanang pinaka-focus niya is ang gospel. Amen? Then again, dili niya sila kung gipadayon sa kung sino na akong nagwalis ng Evangelyo, iman ng Diyos. Tubahin na Diyos. Amen? Again, sa kuha lang, personally, igo na mo tanan. Namo tingay na. Nagsugod na mo ministry again, duko, pikos ko, dito sa mo. I-provide na lang. And again, wala may magpa-alaga sa ministry, kami mo i-provide sa ministry. Wala may magpa-provide sa ministeryohan na mo, kami mo i-provide sa ministry. Yan to sa ministry sa lamang on our own expense. Tinulog na. First year na mga ito, i-provide na sa panto. Pero first year na, gika, and kami na lang. And oy, wala kayong motor na to. Inikuli na mo, padong na mga to, 80,
bus, inyong motor, kanya uli, bus, inyong motor. Kaya ako ng istorya ninyo, mga na yung experience, pero there's a thing. Tingnan si Pastor Jess ng pagsulog ko salamat, mabuhi pa rin mga bataan, no? Pero nilakbay ang mga tuwing, yun siya, nabuhi ko diya eh. Nanambo ko rin, ibliso ng padaot. And then siya salamat sa Ginoo. And again, yes, Pastor Jess, ako kung mag-iskulog ko lang, ang mga tao at dili sila kaatiman ng pastor din. Dili sila kapupay sa panginaman sa pastor. But yan yung ringon ko ang mga natawan sa lama, wala sa hindi nila pasabihin nga ito. Kung sa mo panginaman, wala sila magtanaw lang. Kung saan kanya pastor, buhi pa ka? Wala. Udunol din sila, share sila. And I think mo po niya ako nakita din ito. Wala magtanaw, udunol ko. Para sa kanyahan sa ito. Nako na to. And again, ako personally, igo na ako nga makaprovide ang Ginoo na ako bilang ministry. Ngalagad ko, again, magulakaw, Ginoo mo provide. Ginoo mo naghatag. Amen? Amen. So again, dili ni sulat man, magitudlong ni sa pong Ginoo kay naangay purpose ang Ginoo. And again, dili specific yun nga kwarta, dili good things. Walang klaro na, dili kwarta ang ingon din good things. Naalang yung mga abuse ng mga nagtuloy sa puso nito. Amen. Amen. Second is sowing spiritual things that we reap spiritually. Kung sama na yung mga isow na to spiritual things, yeah, reading mo tayo, so good, this coming Monday, you are sowing your spiritual life. Amen? Amen? Amen. And kung nakakay tayo makapi ng prayer meeting, of course, kung may study prayer meeting, ang makaikso na maka-join. Again, you are sowing spiritually on your own. Para mamunga ka spiritually. Ayaw yung flesh will ma-destroy ka. Katulo, doing good to everyone. Amen? Doing good to everyone. So in close, last Saturday, dito may aning nga church, and nalipay kay ko tungkol kay na-training nga to sa Samaritan First. Nalipay lang ko sa verse na ilang ibutang sa silang stage. Lagi mo to, whatever you do it heartily or do it for the Lord. And these good works ningon ko, ma-waste ni siya kung dili na kumuhatag para sa inyo. Amen? Amen. Kumuhatag ka, Lord, para sa kanyaan mo. Kung mag-sow ka spiritually, Lord, para sa kanyaan mo. Nako na to, kung mubuhat at maayo, para sa kanyaan. And I will do it heartily. Amen? Amen. Dalay doon ang ngalan sa Ginoo. Lord, dagang kayong salamat sa mga ipagtudlo, ipangpataya, Lord. I-deposit spiritually na mo sa akin. Kampo ko na bubuan ninyo mo sa lang grasya na dili kami hearers kung dili doers. So may your Holy Spirit mag-convict na mo, Lord, na ikaw sa ako in applying these truths for your glory. Masalamat, O God, alay ko ng imong ngalan ng Diyos. Di mo lamang ka ng lumumimaya, O God, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ito, away ko na ito. Last one. Eyes on.
Lord.